ang presensya ng Chinese Maritime Militia ay naaayon sa paggigiit ng China ng soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang 200 milya na eksklusibong economic zone ng kanlurang bahagi ng Pilipinas, ngunit isang desisyon noong 2016 mula Teka lang mga utol, bago natin, alam na natin desisyon. So, etong lugar na pinopostehan itong mga to, itong 135 na mga Chinese Maritime Militia, pasok pa rin sa ating exclusive economic zone. Sa matalit sabi, tayo, ang Pilipinas po ang may karapatan dyan. Dapat tayo magtataboy sa kanila. Ganon nila ginagawa yan mga utol. Diba? Grabe sobrang dami. Yan na yata yung pinakamarami nilang ginawa, yung swarming nila. Ginagawa na nila yan madalas. Sa totoo lamang, eto nga, gaya na sabi ko kanina, etong Chinese Maritime Militia, sinasama ng China Coast Guard to sa pambubuli sa mga vessels natin, sa mga mangingisda natin. Tingnan yung mga mangingisda natin, hindi mga pangisda dyan. Pero tayo po ang meron talagang karapatan na dapat nandyan. Hindi sila. Dapat tayo yung nagtataboy dyan sa mga yan. And to check, mga utol, yung report tungkol dito, ito na po yung actual footage mula to sa Philippine Coast Guard, mga utol. Yan, nakita, yung footage na yan. So, para rin makita natin o mabasa ang report tungkol dito, dumako tayo dito. Mula to sa Reuters. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Eto na naman mga utol, may bago na namang kababalaghan na ginawa itong mga Chekwa na ito, yung Chinese government sa West Philippine Sea, particular sa Julian Felipe Reef. Mga utol, dahil nagpadala, ayan actual footage, 135 barko na pinadala ng China na mataan sa Julian Felipe Reef sa WPS sa West Philippine Sea. Ito'y mula kay Aerial TV. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. So, ibig sabihin, nag-swarming na naman sila doon sa ating mga katubigan, mga utol. Dahil siguro ito'y pwedeng tugon nila doon sa mga Joint Maritime Patrol na ginagawa ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nating bansa. Pero wag na natin patagalin. Game na mga utol. Mamaya i-check natin yung report tungkol dito. Dami Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, actual footage. China nagpadala ng 135 barko sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinabi ng Philippine Coast Guard o PCG nitong linggo na na-monitor nila ang higit 135 na hinihinalang Chinese Maritime Militia vessels sa Julian Felipe Reef, na isang malaking pagtaas ng bilang kumpara noong nakaraang buwan. Grabe, ang dami yan mismo Yung footage na yan galing sa Philippine Coast Guard mismo mga utol. Okay? So legit po yan. Pero mamaya titingnan pa rin natin yung report tungkol dito. Okay? Grabe, no? Ano kayang gustong palabasin itong mga to? Dami! Yung mga utol, no? Kaya nila ginagamit yung Chinese Maritime Militia vessels na kunwari, ang palabas kasi nila mga utol, mga fishing vessels daw ito, kuno, sabi ng China. Pero kapag nung pinag-usapan ito sa ating Senado, ng ating mga senador, ito raw ay parang sanction ng kanilang PLA o People's Liberation Army. O ibig sabihin, sila ay indirect na may authority. So, authorized sila ng kanilang army o kanilang mga kasundaluhan. Okay, so link sila, direct link sila. Hindi kagaya nun talaga yung mga mangingisda natin, mangingisda lang talaga sila. Hindi sila sanction ng mga army natin. Etong mga to, parang ganon. Okay, nakalink sila dun sa PLA. Hindi ko na po alam yung pinaka papano o yung pinaka tamang termino tungkol sa kanila. Pero itong Chinese Maritime Militia, ginagamit ng China. Kasama ang China Coast Guard, diba? Kapag nambubuli sila, kasama nila tong mga to. At malamang ito'y may mga armas. Okay? So ano masasabi nyo dyan? Tuloy na muna natin.
Dami oh. Dapat talaga tinataboy natin yung mga yan, mga utol, no? Dami oh. Ayan oh. Dami. Tiket-tiket din. Sinabi ni PCG spokesperson to the West Philippine Sea Commodore J. Terrilla, na ito ay batay sa ulat ng BRP Sindangan at BRP Cabra na nagsagawa ng mga patrol sa malapit na lugar ng low tide elevation noong Sabado. Sinabi ni Terrilla na mayroon lamang 111 Chinese maritime militia sa lugar ng Sandbank noong 13 ng Nobyembre. Ang Julian Felipe Reef ay matatagpuan 175 nautical miles kanluran ng bayan ng Batarazas sa Palawan at bahagi ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Ang presensya ng Chinese maritime militia ay naaayon sa paggigiit ng China ng soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang 200 milya na eksklusibong economic zone ng kanlurang bahagi ng Pilipinas, ngunit isang desisyon noong 2016 mula Teka lang mga utol, bago natin, alam na natin desisyon. So, etong lugar na pinopostehan itong mga to, itong 135 na mga Chinese maritime militia, pasok pa rin sa ating exclusive economic zone. Sa matalit sabi, tayo, ang Pilipinas po ang may karapatan dyan. Dapat tayo magtataboy sa kanila. Ganon nila ginagawa yan mga utol. Diba? Grabe oh, sobrang dami. Yan na yata yung pinakamarami nilang ginawa, yung swarming nila. Ginagawa na nila yan madalas. Sa totoo lamang, eto nga, gaya na sabi ko kanina, etong Chinese Maritime Militia, sinasama ng China Coast Guard to sa pambubuli sa mga vessels natin, sa mga mangingisda natin. Tingnan yung mga mangingisda natin, hindi mga pangisda dyan. Pero tayo po ang meron talagang karapatan na dapat nandyan. Hindi sila. Dapat tayo yung nagtataboy dyan sa mga yan. And to check, mga utol, yung report tungkol dito, ito na po yung actual footage mula to sa Philippine Coast Guard, mga utol. Yan, nakita, yung footage na yan. So, para rin makita natin o mabasa ang report tungkol dito, dumako tayo dito. Mula to sa Reuters, Philippines deploys vessel to monitor illegal presence of Chinese boats in South China Sea. So, yan mismo mga utol, Manila, December 3. The Philippine Coast Guard has deployed 2 of its vessels in the South China Sea, monitoring an alarming increase in the number of Chinese maritime militia vessels at a reef within the country's exclusive economic zone. Within. Nasa loob po ng exclusive economic zone natin yung Julian Felipe Reef. The number of Chinese boats believed to be manned by militia personnel has increased to more than 135 from 111 in November, scattered within the Whitson Reef, which Manila calls the Julian Felipe Reef, the PCG said in the statement. So anong masasabi nyo dyan, mga utol? So talagang ang pinalalabas talaga ng China, hindi na talaga sila titigil. Kumbaga, talagang iginigiit talaga nila yung pang-aangkin doon sa teritoryo natin. At kahit na nag-uusap, hindi pa rin naman sila tumitigil sa ginagawa nila. Dapat at least nagba-back down sila. Steady sila. Hindi na sila nagdadagdag ng puwersa. Pero palagay ko nga, bilang tugon nila ito doon sa ginagawang Joint Maritime Patrol ng Pilipinas, ng United States at ng Australia. Ngayon, parang kung hindi ako nagkakamali, pati France ay sasama na. Okay mga utol? So anong masasabi nyo dyan sa ginagawang ito ng China sa ating mga teritoryo? Pa-comment na lang mga utol, ituloy na natin ang ating video. International Tribunal ang epektibong nag-dismiss sa kanilang mga claim, pero pilit pa rin itong hindi sinusunod ng China. Sinimulan naman ng Pilipinas at France ang pag-uusap para magtatag ng isang visiting forces agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Inihayag noong Sabado ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., si Teodoro at ang kanyang katapat na French Defense Minister na si Sebastien Lecornu, ay nangunguna sa mga negosasyon para sa Status of Visiting Forces Agreement,
Binigyang diin ni Teodoro ang layunin ng pagsusulong at pagpapalawak ng kooperasyon sa depensa, by the Philippine Secretary of Nice National one. Defense and the French Minister of the Armed Forces. This letter of intent is a milestone in the history of Philippine and French Pirmahan na, no? relations, and this will bring the level of our defense cooperation and partnership to a new level, and it will pave the way for more robust exchanges and cooperative endeavors between our two countries. ang dalawang bansa ay lumagda din sa isang liham ng layunin na formal na buksan ang negosasyon para sa Status of Visiting Forces Agreement. Binigyang diin ni Lecornu ang kahalagahan ng inisyatiba na ito, lalo na sa mga tuntunin ng legal na seguridad para sa mga pakikipagsosyo, sa pagkilala sa estratehikong presensya ng France sa Pasipiko dahil sa mga teritoryo nito sa ibayong dagat. Sinabi ni Lecornu na hindi na kailangang sabihin na ang bansa at ang bilateral na relasyon na ito ay isang prioridad. Binanggit ni Teodoro ang kawalan ng tiyak na timeline para sa pagsasapinal ng Status of Visiting Forces Agreement, ngunit nagpahayag ng optimismo na halos kapareho sa mabilis na negosasyon sa Japan para sa Reciprocal Access Agreement. Ang Maganda yung mga utol, no? Reciprocal Access Agreement. Ang mga sundalo natin ay may access din sa kanilang mga base, and ganun din naman sila. So maganda rin yun. Yung same agreement nga natin with Japan. Anyway, mga utol, ito'y nagpapatunay lamang. Etong mga gantong hakbang ng ating gobyerno ay nagpapatuloy lamang na talaga nagpapatibay tayo ng ating mga kaalyado dahil hindi pa rin natin inaalis yung banta na meron tayo dito sa may South China Sea o partikular sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Dahil nga hindi naman nawawala o hindi nga nagiging agresibo so far simula nung mag-usap si President Xi Jinping at si President Bongbong Marcos, hindi pa nagiging agresibo. Wala pang mga balita na naging aggressive yung mga Chinese Maritime Militia, China Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Hindi na katulad dati, di ba? Binomba tayo, nilaser tayo, hinaharang tayo. Ngayon hindi po. Binubuntutan, oo. Pero at the same time, hindi pa rin naman sila umaalis, so hindi pa rin naman sila naglelelo. Etong China Coast Guard o yung kung ano man nakadeploy sa ating mga teritoryo, hindi naman naglelelo. So kahit anong gawin nila, hindi pa rin naman inaalis nila yung kanilang mga pwersa dyan o presensya nila sa ating mga teritoryo. So ang maganda dito sa ating gobyerno, sa diskarte ng ating gobyerno, hindi pa rin tayo nagbaback down ng mga ating mga kaalyado. Bagkos nagdadagdag pa nga. Ito na nga yung France. Anyway, mga utol, so anong masasabi nyo dyan? Hindi na muna kasama ito sa ating topic. Doon muna tayo sa nagpadala ng 135 na barko, etong China sa ating mga katubigan. Ito ipalagay ko nga parang retaliation nila o tugon nila doon sa ginagawa nating joint maritime patrol. Okay? So anong masasabi nyo dyan? Anong ibig sabihin palabasin ng China? Ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang mga utol. Maraming salamat kay Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Aquiles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa wala sama nyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.